Karon mga kaigsunan kay tungod sa katulin kay kini bagong kabayo o budaga na nagkusog. Ngunit pinakagwapo og siya mga kaigsunan. Kung magdaging na siya untol-untol na makamatag ka. Pero kung budaga na nagkusog na kanang maganaanan na siya dagan, lamit kinag siya at sutihan ka mo. Gwapo ka na siya kanang suspension ang kabayo basta kusog na yan dagan. Na-enjoy siya sa kakusog mga kaigsunan. Wa na sa kabantay ka sa padulong, paingon man sa pangpang. Isa ang magpahunong. Nagkasingip sa hallelujah. Kaya nung siya pinundag amin, mahunong ang kabayo. So ang iyang pagpadagan, praise the Lord, hallelujah, mukusog. Amen. Stop. Amen. Hunong ang kabayo. Pag hunong tayo, laong mo eh. Ay, praise the Lord. Itaga na po kabayo. Hakbong mga kiksunan. Daghan kayo nangahulog human sa problema. Sa dahan na pa'y problema. Hayahay kayo kaya nga mahulog ng gulit o kayo. Pagkahuman, ning relax. Ay, pagtanong, ay salamat, praise the Lord. Alaw, pahayahay lang. Mga tao nga complacent, way pakialam. Mga tao nga way responsibilidad. Mga tao nga magbati o kapangakuhan sa buhat. Mga tao nga way pakialam, nagpalain, naglaylo sila ang kaugalingon aron dili madamay sa mga kalistanan. Dito ang delikadong hulog mga kaigsunan. Ninumdum ko dito sa mati. Brother Berlan, sa mati na kanang sato sa lugar na sa mati na kanang ginamitingan na to diya Mayo Beach. Mabuti pagsugod sa pagbukal ba pag sa problema. Naghimo sila program nga magbutang sila 15 ka sa simbahan. Unsa ka sa simbahan. Nagrupo-grupo na itong mga bata, mga kaigsunan. Kami putahan ni, kami atop ni, kami bungbong ni. Pero kituong sa kadaghang grupo-grupo na hutdan na ubahin sa balay. Naniyo, kami ang kutsara, kami ang plato, kami ang stove, kami ang kaldero. Tungkol sa kadaghang kaigsunan, ang taga-Paradise Imbak na hutdan o pangalan o gabsa silang lugar sa balay. Naniyo, plato, nana. Lanisa, nana. Bangko, nana. Higanan, mana. Kanya, explain mo kung sa mo ka-importante diya sa balay sa Diyos. Wa naman yun. Nagkasabot ang mga kaigsunan sa Paradise Imbak nga sila lawa-lawa mga kaigsunan. Kaya ang lawa-lawa, part of the house, ang lawa-lawa. Kana bang kabwits? Mo kaya kung gihulat, saan na pag-explain ng lawa-lawa, ha? Buhatan man nila o kanang murag kanang yell songs. Ang ilahang ngalan. Sige, buhatan na. Kalimut gusto nung mga kaigsunan. Basta kaya explanation mo ni siya ang tinuod ni LCM supporter murag lawa-lawa. Silihikon, pagpakon, gatuon ang tagbalay nga nawagtang na pero sunod adlaw na napod, bubalik na pod mga kaigsunan. Bisan pag bursahan pa nagmayo para di na mabalik, mga pila kabuan na napod, nagkapyot na pod ang lawa-lawa mga kaigsunan. Iyang gi-explain nga ang mga LCM supporters, mga nag-alagad sa Ginoo, bahalag pamunalan, pangtanggalon, panghulugon, bubalik yun kay muuling sa halad o ikapulo sa iglesia mga kaigsunan. Sa panahon sa kalistanan, dili mga waktang kay nga naman kanunay nga nagapangita sa pulong sa atong Ginoo. That is complacentness. Complacent mga kaigsunan is satisfied with how things are and not wanting to change them. Satisfied na siya. Ingon ni mali. Ningon dayo, magbuot ka, inana namang kyuko. Ingon ni mo nga, imong tingog ba? Kahit ka pa naman, buot ka, may kilunggo ko, di man. Bulanon man ko, ana man naman bulanon. Buka itong tingog. Di na kiyot ba usap, pisag usaon mga kaigsunan. Imo ang koreksyonan, daghaan kay katarungan, kuntinto na siya sa iyahang pagkamao. Ningon dayo, ikaw man, lahi man ko,
Walay no room for change, mga kaigsunan. That is complacent attitude. Di sa kusahon walay pagbago, sangko na mga kaigsunan. Ang mahitabo, ingon ani ang mahitabo, sumala sa sambingay. Mateo 24, 46, 47, 48, and so forth. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Bulahan ang naabtan nga nagabuhat. Nga naman, verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. But, if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, pila ka servants yung na-notice there? Pila ka servants? Duha. Ang usa, nagpadayong nagbuhat. Nakuha ninyo? Ang ikaduha, nagtuo nga dugay pamubalik ang Ginoo. Ang isa, nagpadayon pagbuhat kay nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ang usa, nagpaabot pero nagtuo nga dugay pang moabot ang Ginoo. Okay. Ang good servant nagpadayong nagbuhat while waiting for the coming of our Lord. Ang evil servant niundang nagbuhat kay gatuo nga dugay pamubalik ang Ginoo. Okay. Sa iyahang pag-undang, sa iyahang pag-relax, sa iyahang pagka-complacent nga pagkatao, mga kaigsunan, kung sinitabo kaniya. And he shall begin to smite his fellow servants. Magsige na siya panglibak sa iyang mga kaubanang membro sa iglesia. Magsige na siya pangurihir, mga kaigsunan. Magsige na siya pamuspos, mga kaigsunan. Kana kinamuspos, he is in the authority, I think. Naasya siyang katungdanan, mga kaigsunan. Magsige na pamuspos, shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken. Magkikalayo na sa mga kwan. Ako matingala ko, mga pastor na to, ganahan kayo mag-scout ranger, mag-Philippine Coast Guard. Ganahan kayo sana. Karon na kayo kung nindot, bantay tama nilang kibuhat. Karon nagubat ang strictly, dapat ipadala na sila dito, mga kaigsunan. Di ba? Mas indot na. Mas indot na naon ba? Labi na kay ang atong mga Philippine Coast Guard, kauban sa taga-Bifar, nagpatrolya sa Batanes nga kadagatan, mga kaigsunan. Unya pagkahuman, nakakita og Taiwanese nga barko, ilang gidakop, giguyod. Samtang giguyod, nakatawag tingali, disutoy ang kusok kayo nga ang Coast Guard boat sa Taiwanese. Niharang dito, gibara sila mga masinggan uban pa dito. Wa man tay mga armas ang atong Philippine Coast Guard, gibuhian na nilang dinakpan, mga kaigsunan. Kabati mo nas balita. Ha? Gibuhian na lang nila. Unya pagkahuman, gidala po sa mga Taiwanese, pauli nila silang lugar. Unsa isulti sa head sa Philippine Coast Guard, nang inahanglan ni dugang pagyong mga armas o mga volunteer sa Philippine Coast Guard, mga kaigsunan. Muna nakiingon ko, nindot ito tanang taga mga pastor na ito ng Philippine Coast Guard, ipavolunteer na ito dito sa Spratly Island. Ngano na, hilom naman na, nangawagtan naman na karon. Karon sila gikinahanglan, nangawaan ni Hinoon. Di ba? Okay. Eat and drink with the drunken. Tuod kikatuong na dugay pababalik ang Ginoo. Muapilok, uban pa nga mga kalihukan sa kalibutan nga walay labot sa pagwali sa may balita. Muapilit. Ang intihin lang tingali may waapilite, mga kaigsunan. Nakikaon kauban sa mga palahubo. I would like to tell you that is symbolical. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. Wa siya kabantay, tungod siyang pagkadanghag, pagkawalay pakialam, and shall cut him asunder. Putlon ang maong taong ulipon nga naglangay-langay sa buhat, and appoint him as portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kagots, mga ngipon. Katong mga naglangay-langay, mga kaigsunan, way pakialam ng mga kaigsunan, iligbalik sa Ginoo,
ilabay dito sa impyerno, dito magkagot silang ngipon. Si Pastor Libat, ani dito sa Bagong Taas. Valencia, I mean. Or any part, one part of the Bukidnon. Nainawota na, Pastor, magkagot sa ngipon. Pananglitan o ang ilabay sa impyerno ng ngipon. O sa may ikagot. Ingon si Pastor Libato, don't worry, my brother. God will provide. Okay. Busa! Gipasabot pag-ayo ni Amos, manlag na Amos. Alaot katong naglangay-langay. Alaot katong way pakialam. Alaot katong nagluya-luya. Alaot katong nagpahayahay, mga kaigsunan, sa bukid sa Sion. Katong nagpaharuhay lang, wala mo apil sa kong buklo sa gubat sa pagpangalagat, mga kaigsunan. Kanangitat play safe nga lugar, alaot, mga kaigsunan. Now, what about immorality? Ang mga junk foods makapawagan na kaon, like materialism, complacentness, and immorality. Now, let's go to immorality. Amos 6:4, you lie on beds, adorned with ivory, and long on your couches. You dine on choice lambs and fattened calves. You strum away on your harps like David, and improvise on musical instruments. Mga kisunan sa inyong imagine din na si David nga katong kisa may nalintal, si Bathsheba o si David, mga kisunan. So imo masabtan o unsa ang gipicture out sa pagkasulti ni manalag na Amos. You drink wine by the bowlful, and use the finest lotions. But you do not grieve over the ruin of Joseph. Nag-enjoy ka lang yun sa pleasure sa kalibutan. Nagpahayahay ka lang yun sa sala sa kalibutan. Na'y pakialam sa mga nangaguba ng mga buluhaton, mga kaigsunan. Mautana daw ko ninyo, ang atong iglesia magkinanglag pundong ingon ani. Onya, ibutang ta kinanglag 100,000 para sa iglesia ang ingon ani. Na kay 100,000 pero ipalitay nimo o kanang motor, mga kaigsunan, nga latest model nga para i-apil o kanang lumba-lumba, mga kaigsunan. Asa imo kung unahon ka, may na maklaruhay ka. 100,000 kang lanon, ikaw ay doon 100,000 pero ipalitay nimo para lang yun, i-apil lang yun ka ng karaban-karaban dito lumba-lumba. Asa imo unahon, yan ang panahon. Why pakialam sa why kagool, why kabalaka sa nangaguba sa mga butang ni Joseph. Therefore, you will be among the first to go into exile. Your feasting and longing will end. Ang imuhang pagpista sa pulong sa Diyos, ang imuhang pagpatuyang sa pulong sa Diyos, maundang ni anang panahona, mga kaigsunan. Tinuod ba yapon? Kung magpatuyang ka sa sala ng kalibutanan ni, pustahan na ita, di nakaganahan mag-worship, bisan pag naapay Biblia sa inyong palawiton sa balay. Sulay mo, pagtipig mo sala, mga kaigsunan, di na mo ganahan mo basa sa Biblia. Wanay lami, mga hubas ang tanang gusto na mabasag pulong sa Diyos. Nagpadayon sa Kapitulo 2, versikulo 6, o 7, sisay, manalag na Amos, this is what the Lord says, for 3 sins of Israel, even for 4, I will not relent. They sell the innocent for silver, and the needy for a pair of sandals. They trample on the heads of the poor, as on the dust of the ground, and deny justice to the oppressed. Father and son use the same girl, and so profane my holy name. Isang duha tulo lang, okay raw ta. Pero, mga kaigsunan, o silang gihimo, ilang gibalikya, ang mga inosente, ilang gipabayran, o niya, ang mga kabos, gipabayroan lang mga pilalang, sa sandal lang, mga kaigsunan, ilang gipangtumban, ang ilang mga ulo
sa mga kabos. Ilang ipang dasok dito sa abok sa yuta, mga kaigsunan. Ilang gisalikway ang hustisya. Ilang gidaog-daog kining mga tawhana. Amahan ug anak, usaray babae, mga kaigsunan. Inyong ma-imagine, ug unsa na gyud kay moral ang nasod sa Israel niyadtong tungura. That's why God declared, I will send famine for words. Famine for words. Dili famine for bread. Ang wabot kaninyo. Who can deny that immorality is having its effect on the church today? The world standards often become the standards of those in the church. Unsay standards sa iglesia? Nawagtang ang standards kalibutan may nipuli. When this happens, people will not want to feed upon the Word of God. Di na ganun mamasa Biblia ang mga tao. May newspaper, basahon pa. If they did, it would make them very uncomfortable. Manang magsimba, ni naganahag taas nga wali. Awayo na nila tong sila na kung nganlan. Nakawala ko sa kasimbahan. Kipasidanaan ko nga. Ayaw yung pag-isgot kari o ka ng make-up, sing-sing, arios ka. Kaya dili ganahan ang mga kitso ng mga topic na rin. Just see that. Mura magsimbahan ba nga? Ayaw yung pag-isgot o LCM ang mga simbahan. Kasi di na sila ganahan mga kaigsunan. Uncomfortable na sila. May tungod din eh. Usaon na to pagtambal kining mga butanga mga kaigsunan. Usaon pagtambal. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of their mouth. Karing Biblia sa una gingalan nila book of the law. Scriptures. Book of the law. Ang balang kasulatan ayaw ibulag ikan si mong baba. But thou shalt meditate therein day and night. Sa ito pa ayaw bulag si mong baba, i-appeal si mong mga pag-share. Sa imong pagpakikukabildo, pang-istorya-istorya, i-appeal mo ang pulong sa Diyos. Mamalandong kaniyana sa adlaw o sa gabi, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Gusto mong madato? Go back to the Word of God. Gusto mong magmalampuson sa tanan ninyong palingkamot sa kinabuhi? Go back to the Word of God. Meditate it by day and night. Ayaw ibulag si mohang baba ang pulong sa Diyos. Ngano na napalpak ta sa itong mga palingkamot? Kaya ikalimta na to ang pulong sa Diyos. Let's go back to the Word of God. Buhata! O kung sa'y naa sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan. Thou shalt make, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Makadawat ka o ngayong kalapusan, mga kaigsunan. Sa katapusan, mabasa man tinan ninyo, 1 Timothy 4:13. Till I come. Pero samantala masigig basas pulong sa Ginoo. Pero sa tamo hangtod kanusan. Till I come, give attendance to reading. Pautan na rin ninyo ang mga psychiatrist, psychologist, unsay hinungdan nga ang tao dali mahimong Alzheimer, mahimong biktima sa senile dementia na status. Kanang mga tawhana di na magbasa, magsinilag tanaw TV. Magsige mo kumog tanaw TV, ang inyong kining utok, kining right, may mudako, may mukro, labi nag mga kingkoy, mga gubat, mga simbagay, love story tanan, mga kiko-kiko nga salida, mga kanta-kanta. Entertainment ba? Kani ang mudako. So mawala kay buot.
Kung magbasa ka, mag-discover ka, mag-research ka, mag-study ka, kanipod ang mudako. Kanipod ang mudevelop ang left parietal lobe. Kung di mo ni mabalance ang duha, musubra kadako ni dire, Alzheimer o senile ang naitabo sa tao. So ang Biblia nagpabiling tama until now. Give attendance to reading till I come. Padayon ang pagbasa. Si Ellen White nakakitag pananahon nga ang mga libro, mga tagak sa laing mga adlaw, mga hulog mo covers tibok kalibutan, murag mga dahon nga nangatagak panahon sa tinglaya. Murag imposibleng mahitabo. Nga naman, murag imposibleng mahitabo. Nga naman, doon na na'y computer mga kaigsunan. Doon na na'y internet. Kinsa pa may mamalit sa mga libro sa Philippine Publishing House? Napa ba? Napawa nga. Pangutan ang mga corporations, mga LEs. Ang prophecy nagpadayong tinuod mga kaigsunan. Wala mabakak ang sorting sister wife. Nga no, ang atong mga LE students karon muhalin ng tag 140,000 sa duha lang ka summer, duha lang ka bulan. Kunya ka ng 140,000, third pa lang na siya. Third pa lang na. So pila ang second ug ang first. Asa pa yun sa namaligya anak? Sa hulo. Kinsa niya akong gimension ninyo? Si Charlene Licayan, anak ni Brother Bibi. Wala mamaligya sa Davao hanga daghang tao. Tuwa sa hulo nga sige pinusilay. Tuwa sa basilan nga sige pinidapay. Dito mga kaigsunan. So, makamapakak. Buti pasabot, nagpabiling tinood that 20 page will still cover the whole earth before Christ will come again. Ang mga pulong sa Diyos, mukatag tibok kalibutan, pista ni mga kaigsunan. So di na to sayangan, apoy junk foods. Kung sa ito yung mga junk foods gani? Kalimot na mo no? Number one, materialism. Second, complacentness. Third, immorality. Avoid those junk foods para gutom tapirni mga kaigsunan. Bulahan ang mga gutom. Kaya mangita sila sa pulong sa Diyos. Give attendance to reading till I come. Gusto ni San Pablo mga kaigsunan na dili mahimong ango-ango og sayo ang mga kaigsunan. Magsigig basa mga kaigsunan. Kamo mga maestra nga nang retire na, pagsigig og tudlo. Simog-himog lisungkan sa guwa na. Ito. Nasa sa Panabo si Ma'am Osorio. Kaya alam mo Ma'am Osorio, no? Kailan na edad ng Ma'am Osorio? Hindi mo retire ba? Siging ka tudlo, siging ka reset, siging ka klase. Kailan na edad niya? Di na ko sure. Ito tanaway yung dagway. Sobrang na si Sinta ba? Ito magtinta. So, brethren, the appeal is, ang apilar ni San Pablo, give attendance to reading. Kung unsa pa yung mabasa, exhort. Exhort to doctrine. I-exhort ang mga doktrina, ipadasig, ipasabot ang imuhang nasabtan ng kaigsunan. Ang Ginoo makapanalangin ka na